So, what's up sa inyo mga tit kuya? Ako nga pala si Kuya Len. At nagbabalik tayo ngayon dito sa Rise Crossover. Nag-update na sila sa wakas mga tit kuya. Kakagising ko lang talaga, pagpasensyahan nyo na kung magiging gento yung boses ko. And masyadong wala, kakagising ko lang po, talagang pagkabukas ko, nag-record kagad ako. Tapos ngayon, makikita nyo, hindi pa ako nag-upgrade ng mga shadows. So, tatalakayin natin lahat ng mga updates, lalo-lalo na yung mga importante, no? Lalo-lalo na yung mga importante. Kaya kung may mga tanong kayo, masasagot yan dito kapag ni-review ko na, okay? So, sit back and relax, nod lang kayo nang malaman nyo kung ano yung mga bago ngayong update. So, unang-una mga tit kuya, nagkaroon sila ng mga fixes. Pero itong mga fixes na to is more on sa mga GUI or yung mga game UI. Katulad ng Gento. Ganyan, sabihin natin ganyan. Parang inayos lang nila yung mga itsura ng ibang icon ng iba. Tapos dito sa Shadow Upgrader, kita nyo, inayos lang din nila. Kasi nga po, may mga bago na dagdag. Normal, yung mga fixes po ngayon is wala pong masyadong major na game changer or hindi naman sila game breaking na talagang inayos lang nila yung mga kunyari bugs na hindi masyadong nahalata ng mga tao na hindi bago ng playstyle o paglalaro nyo. Ano lang sila, more on icons, tapos siguro minsan yung mga health na mga boss. Meron kasi dito nakalagay yan, papakita ko sa inyo, yung kay Frieza na health bla bla bla. Binago lang, inayos lang din nila, 'di ba? Kita niyo naman, 'di ba? Pinapakita ko na sa inyo yung fixes, wala masyadong kinalaman sa gameplay. More on lang siya sa UIs and sa mga enchant na hindi masyadong nakikita. 'Yun lang yung mga fixes, 'di ba? Mabilisan lang natin na Now next mga tit kuya is ang pagbabago po dito sa Guild Hall. Titingnan natin, papakita ko sa inyo. Dito po sa Guild Hall, may mga dinagdag po sila katulad nung yung Enchanter, nandito na yun sa Guild Hall. Pwede ka na mag-enchant and mag-craft ng weapon. Tapos Shadow Upgrader, nandito na rin po sa Guild Hall. Actually, hindi ko alam bakit nilagay nila dito sa Guild Hall. Bakit po hindi na lang sa bawat island mga devs, diba? Para hindi kami nahihirapan mag-hop to hop pa ng island. Kaysa diba, mas maganda yung ganun. Ano sa tingin nyo guys, yung yung kung bawat island may Gento na lang kaysa dito lang tsaka sa leveling. Leveling pa rin naman to leveling city pa rin naman to Yun lang yung pinagkaiba Nilagyan lang nila yung Guild Hall, pero sa leveling city pa rin nakikita tong Guild Hall. Kaya anong point, diba? Medyo nagugulan ako sa part na yun. So next na mga binago nila mga tit kuya is ang mga mounts, flying mount specifically. Pwede na. Pwede ka na umarap sa mount. Talaga. Dati kasi hindi pwede. Pwede na ba? Pwede na. Pwede ka na nga umarap sa mount. Alam ko bawal dati. Bawal kang umikot gumanyan, no? Hindi mo pwede makita yung mga mount mo. Sa pagkakalam ko, Pero binago daw nila yung animation ng mga flying mount. Parang wala namang bago, Parang ganun pa rin. Nakalagay lang sa logs, sinusunod ko lang po yung logs. Sabi nila, binago daw nila yung mga animation ng flying mounts. Pero mukhang ganun pa rin naman siya para sa akin. Parang wala naman masyadong nagbago. Then next is yung dito sa settings, kung makikita nyo. Binago po nila. And meron na tayong announcement, mga tekuya. Di ba may announcement naman talaga tayo yung dito sa gilid? Makikita natin yung tawag dito. Makikita natin yung mga announcement dito. Pero meron na atang nalabas sa dito. Nagpa-pop up mismo sa taas natin ng ito ba yung bagong update? Ito po ba yung bagong update? Yan. So makikita na siguro natin yan. Parang ganyan na announcement para sa mga raid or dungeons. Pero alam ko nag-i-spawn naman ng ganun Diba, bakit may announcement pang Gento? So, naguguluhan lang ako doon sa iba nilang ginagawa. Pero pwede nyo na i-disable din yun Pwede nyo na i-disable yung mga announcement kasi meron na silang button dito. Ayan announcement. Punta lang kayo settings tapos pinakababa. Pwede nyo nang i-close. Meron dito mga tit kuya sa update logs nakalagay XX45 para sa Infernal. Diba 45 minutes naman talaga lagi nag-i-spawn ng Infernal. Nagtataka ako sa mga pinaglalagay ng devs ngayon sa devs logs
Kasi ang Infernal nag-i-spawn naman po talaga ng 45. Ngayon, sabi dito, parang nakalimutan dyan daw na gano'n nag-i-spawn yung Infernal. Eh, bakit parang gano'n naman nag-i-spawn na talaga sa amin Hindi ko alam kung naguguluhan din siya o naguguluhan lang ako. Diba, alam nyo naman na 45, every 45 minutes nag-i-spawn yung Infernal. So, hindi ko alam bakit may ganito pa sa devlog. So, ito na mga ate kuya. Isa sa mga biggest thing na dinagdag nila ngayong update is walang iba kundi ang Shadow Upgrader. Pwede na po kayo mag-upgrade ng G-Rank Shadow. Kailangan nyo lang ng mga SS rank. Ayan o. SS rank 6. 6 po ang kailangan nyo. Then, lalo na yung end rank. Pero ang end rank po mga ate kuya is for mythical only, ha? Hindi po pwede yung mga legendary. Kasi, nangulik ako kagabi. Tignan nyo, nakakainis. Dalawa na lang kulang ko eh. Nag-collect ako kagabi ng magma. Ayan o, nag-grind po ako. Tapos, sa end pala, mga mythical lang. Or, mga monarch lang yung pwede. Pero okay lang yun kasi madami akong monarch. Ito, gagawa tayo isa. Gawa tayo isang monarch. Tignan natin kung ano yung mga requirements. Pero alam ko ang requirements is ticket and dust. Yes, may dust na po. Yan, kita nyo. Ang mahal pala. Ang mahal niya, Diyos me. 799, 1299, tapos 150 ticket. Yung snow na lang yung gagawin ko, Diyos me yan, no? Mahal pala nito mga tit kuya. Akala ko mura lang. Gamitin natin yung mga low level snow ko. Kasi pag ginamit ko yung mga napa-level ko na, sayang naman. Yung mga low level lang. Ayan, yan. Dito. Di ko alam kung ilang snow magagawa ko kasi kailangan ng dust eh. Ang mahal nito. Pero yun, makakagawa na kayo ng NG rank, no? So, kung nahihirapan kayo kasi hindi kayo makapag-arise ng N, magagawa nyo na with payment galang. Medyo mahal siya. 150 ticket. Buti na lang talaga. Madami akong ticket. Ayun o. Meron pa akong 2.5 ticket. Madami pa. Kaya makakapaggawa pa tayo. Ay, umpisa ko na nga paggagawa. Puro ko daldal eh. Ito na, lagay lang natin. Okay. Enchant, ano na natin, magbayad na tayo. May animation. Okay, may animation siya. Ito ba yung kanina lumalabas? Siguro yun yung lumalabas kanina. Merong tawag dito? May nag-shadow upgrade ng snow. Okay, pwede pa kaya tayo isa pa? Kasi madami akong snow eh. And gusto ko sanang makadami. Kaya pa ba isa? Ayun, kaya pa isa. Meron pa tayo pang isa. Medyo mahal nga lang sa ticket. Kaya mapapadadyon kayo ng marami mga tit kuya. Yung mga dust nyo, mapapapili kayo kung maggagawa kayo ng shadow na N or mag-e-enchant kayo. Pero lakas ng mga N rank. Alam nyo ba? Malakas ang mga N rank. Kaya sulit yan kapag gagawin kong N rank to lahat mamaya. Kaso kulang na kasi ako ng shadow kaya kulang na ako shadow. Kulang ako ng dust kaya i-stop na lang muna ako. Ayan o. Wala na akong dust. Mamaya na yan. So isa pa pala sa malalaking dinagdag nila mga tit kuya is nandito ulit sa may Guildhall. Meron na pong bagong dalawang rank which is yung M and M plus rank. Ayan, pwede na po kayo magpa-rank up ng M to M plus. Tapos papakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung dinadagdag nila sa stats. Ito, lalabas na. Yan, ganyan po kalakas yung multiplier na idadagdag sa inyo nung mga bagong rank ngayon. So kung may maganda kayong weapon and maganda na po yung mga shadow nyo kasi meron ng shadow upgrader, magpa M and M plus na kayo kasi maganda po yan. And makakatulong po sa inyo yan kapag mag-grind kayo, 'di ba? Hindi na kayo mahihirapan. So, another feature na dinagdag nila ngayon mga tit kuya sa enchant, meron na pong lock enchant na tinatawag. And yung mga mythic pala, yung lock enchant may bayad po yun nadadagdagan po yung amount ng binabayad nyo kapag naglalak kayo. Kita nyo, 77 lang siya kapag walang nakalock. Pag nilak ko, nagiging 155. Tumataas din yung gems.
Tas nilak ko yung pangalawang enchant, nagiging 233 and 3 billion yun. Medyo mahal pero worth it yan mga tit kuya, kung lalo na kung tulad dito, gusto ko i-lock to. Tas ang gusto ko lang i-reroll yung loot 3. Gusto ko kasi ng Vorpal, 'di ba? Worth yan, worth yung babayaran nyo as long na maganda yung enchant na makukuha nyo. Next is yung sa mythical, sabi nila dalawang unique enchant na po ang nakukuha ng mythical ngayon, hindi na isa. Yung mga unique enchant, ito yan. Vorpal aspect, Lost aspect, Burning flame. Ang pagkakaintindi ko kasi normally isa lang po kada weapon ang makakakuha niyan. Ngayon, yung mythic weapon, isa pa lang naman yung mythic weapon. Dalawa na po yung pwede nilang makuha. Kunyari, meron kang Vorpal and meron kang loot aspect. Yun yung maganda kung i-grind nyo tong mythic na weapon. Pero alam nyo mahirap i-grind yan, diba? Hanggang ngayon, tignan nyo naman, A lang meron ako, tapos yun lang. Mga D, tsaka E. Ang hirap kasi niya i-grind, kaya tinigil ko. Pero baka ngayon i-grind ko ulit, kasi kung gaganyanin nila, lalagyan nila ng double, pwede siyang ng unique enchant. Kahit ako mapapakuha nito. Mas malakas pa rin naman to sa bagong weapon, yung Kindama na legend, itong Flame Blade. Mas malakas pa rin to. Ang problema lang, ang hirap niyang i-grind. Yun lang yung problema. Yun. I hope na kung meron kayong mga enchant na gusto nyong i-keep, pwede nyo nang i-keep. O, diba? Kasi mahal lang, ha? So, nandito tayo sa AFK, mga tit kuya, kasi may bago pong mga mount and skin weapon. Ayun, to, yung dual na, Frost tsaka Flame. Kita nyo? Twin Elemental Blades tsaka Shadow Wolf. Yung nakaraan kasi ata, yung parang puting sword, tapos yung dinosaur. Ang ganda ng dinosaur. Ito yung bagong mga pwede nyo makuha sa AFK, diba? Ang ganda ng mga bago lagi. Ang ganda lagi ng nilalagay nila sa AFK. So, next naman mga tit kuya is ang bagong Game Pass. Yes, may bago po tayong Game Pass, which is yung, saan ba yun? Hindi ko pa binibili. Ito, yung mount speed, nadadagdagan ng 10 yung mount mo. And make all mounts have the best speed of your inventory. So, maganda yan if meron kayong premium mounts. Yan to. Diba? Kung may ganyan kayo, tingnan nyo, 185 na yun. Ang bilis na yan Para ng bangka yan Tapos pag binili ko pa to, ay, ang mahal pala niya. Ay, ang mahal niya. Ang mahal niya, hindi na siya nagbago pala ang mga prices ng Game Pass. Hindi na po sila, oo nga. Ay, hindi, ganyan pala talaga. Nagmura lang yung Nagmura lang yung Robux version niya. Nagmura yung Robux. Pero yung tickets, ganun pa rin pala. Oo nga. So, ako lang pala naguluhan ako dun Nagmura yung Robux version. Yan, nagmura. Pero yung ticket niya, mahal pa rin. Ngayon naman, 349. Diyos mo, yung mahal 349, mababawasan. Bye-bye. Kailangan ko ulit i-grind yan. Pero, sabi, ayan, 195 na. Kanina 185, ngayon 195 na. Mararamdaman natin yung bilis niyan kasi bilis na nito yung bangka. Ito. Ay, 205 na pala to. Mas mabilis na to. Pero yun, mabilis na yung mga mount ngayon kung meron kayong ganong Game Pass. Pero mabilis pa rin naman, lalo na yung mga flying mount. Kung meron kayo nun. Yung mga bundle, dito po yung nabibili, ha? Bundle, yan. Diyan po nabibili yung mount. So, bilhin nyo na lang dyan kung gusto nyo ng mabilis na pang travel. Next naman mga tit kuya is mga bagong quest and special quest. May bagong quest na dadagdag. Di ko alam kung sa main quest lang yon, kasi hindi ko sila makita dito. Kita nyo, wala sila sa daily or weekly. So sa main quest, may nadagdag na 16 na bagong quest and may bagong special quest. Ma-unlock mo lang siguro hanggat mag-progress ka lang. Kaya kailangan ko pala i-progress to. Yung special quest is yung sa Dedu Island Raid and yung sa Winter Raid. Hindi ko alam yung kung ano reward doon kasi nakalagay special reward para sa special quest. So, baka maganda yung reward doon. Baka makuha nyo is either kasi merong last time yung sa update lag yung end rank na 0. Kung mahilig kayo mangolek, baka yun yung reward, end rank na 0. Malay nyo, end rank na snow. So yun, gawin nyo yung progressive quest para ma-unlock nyo yung mga special quest. Kasi wala sila dito sa weekly and daily. Posible naman ilagay sila dito. Kaya nandito yan sa main quest. Kung di pa kayo nag-main quest, simulan nyo na.
para ma-unlock nyo yung mga special quest. So, last but not the least is magkakaroon po ng guild log. Ibig sabihin po sa guild, pwede nyo na makita kung sino yung nagdo-donate daily and weekly. Kaya yung mga hindi nagdo-donate, lagot kayo kapag nakik kayo. Kasi magkakaroon na po ng guild log. Matatrack ko na po or matatrack na ng ibang mga guild leader ang mga pinaggagawa nyo. Kung hindi ba kayo nagdo-donate or nagpapabuhat lang kayo para sa mga upgrades. So, yan, binabalaan ko yung mga yung mga 0-0. Yan po, makikik po kayo kapag wala po kayong ginagawa. Okay? Tsaka matatrack yung mga nagdo-donate daily kasi halos lahat po ng guild meron na pong requirements. Lalo na't magaganda yung mga guild upgrade, hindi po basta-basta dapat nag-accept ng member. Okay? Kaya dapat ngayon simulan nyo na mag-donate. Kasi kapag lumabas tong guild log na to, ay nako, madali na po kayo ma-track. Kasi lumalabas na po yung daily and weekly donation or contribution nyo. Wala pa naman to, baka next week pa natin to makita. Halaka, muntikan ko na makalimutan. Buti lang, pinaalala sa akin. May double dungeon event ulit. Okay mga tit kuya. Sa solo leveling city. So makapag-awaken kayo kapag kapag nag-spawn yung solo leveling, guaranteed na double dungeon. Kaya please magpa-awaken kayo kung kaya nyo kasi ang laki po ng buffs na binibigay ng awaken. Tignan nyo, umabot na ng SX yung yung snow ko na entrance. So abot yan ng SX kapag na-awaken nyo. Kaya please magpa-awaken kayo if kaya nyo. So bago matapos tong video to mga tit kuya, i-claim lang natin yung bagong code which is yung upgrades. Ayan, capital lahat. Tapos with S kasi yung quest nung nakaraan with S din yan. Upgrades yon. Hindi ko alam kung ano nakuha natin. Hindi ko na-chinek. Hindi ko alam kung ano nakuha natin. Pero mukhang potions. Potions na naman yung binigay. Shadow potion. Yun lang. Potion lang ata binigay, wala ata ako nakuhang ticket. So, kayo na lang tumingin kasi hindi ko nakita eh. Hindi ko rin makikita kung ticket eh. Kasi hindi po ako nag-ano ng ticket. Hindi ako nagtitingin. So, pagpasensyahan nyo na. So, ang ganda na lang tayo mga tit kuya. Sana naintindihan nyo naman yung explanation ko kahit papano. And madaming pagbabagong nangyari ngayon. Puro quality of life. Pero wala pa rin yung gusto ko. Yung pwede magpalit ng relic na mabilisan. Ang hirap pa rin magpalit nito. Bakit yung sa shadow may dito wala? Bawal magpalit ang rank. Lang. Yung wala pa rin yung yung pwede kang mag-preset. Alam niyo yun, yung pwede kang magpalit ng relic ng mabilisan. Wala pa rin. Nakala ko i-add nila ngayon. Sana i-add nyo po, devs, next update. Ayun, I hope naka-enjoy kayo sa bagong update. Madaming lalakas ngayong update kasi may bagong rank, bagong shadow na pwede mong pa-rank up. Tapos mga bagong enchant na pwede mo idagdag sa weapon mo. Kaya magpalakas kayo habang wala pang bagong island kasi pag nagkaroon ng bagong island, for sure, ang tingin ko mga tit kuya next update, baka bagong raid. Kasi ang daming pampalakas na ginawa nila ngayon mga pang player and shadow So, next update, ang hula ko lang, raid, bagong raid yan, para sa bagong mythic siguro yan. Kasi itong laro daw, 2 weeks na So, balay mo, maglagay sila bagong mythic, diba? Gagrind na naman natin yun. So, hanggang dito lang tayo mga tit kuya. Sana nag-enjoy pa rin kayo sa mga pinagsasabi ko kasi puro review lang to ng updates ngayon. And, ingat kayo palagi mga tit kuya. Huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe. And hit nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga next video natin. So hanggang dito na lang ako mga tit kuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Paalam!